promise that I will not be pressured with any messages or someone. Kung kayo may na-notes, meron din po akong na-notes. Tingnan ko kung na-notes nyo rin yung isang quotation from the discussion of the sir. If, i-notes nyo na lang po ulit kapag hindi nyo pa na-notes. So yung na-notes ko po dito is, being careful does not mean being afraid. It means verify first. So, napaka-simple but yet so powerful. And now, since marami na tayong curiosity, we will now proceed for our question and answer portion. So, ready na po ba? May mga katanungan na po ba kayo? Yes. Yes, okay. Si ma'am. Ma'am, since na mga senior citizens, kasi isa sa mga para hindi maging contact namin basta, di ba nag-game kami? Lagi ko na-encounter yung may nag-clash na may mga games na meron to pera. Totoo ba yun? Sir, totoo ba yun? Kasi nakakata, kasi tinignan ko parang ganun din. Isa sabi yung may ilang weeks kailangan mag-register ka. Sabi ko, scam ko sigurado. So, hindi totoo sa mobile, sir, yung mga ganun na. Kasi kami mga senior, syempre, Miss Iba, curious po. Bakit may mga games na may mga pera daw pera? Eh, minsan may mga games na gusto ko talaga sa nag-class. Papunod ko yung game, sabi ko, ano to? Totoo ba ko? Hindi. Kasi pwede may mga malungkot talaga sila. Thank you po. Thank you po sa questions na yun. No? To answer that question po, no, not all the apps po na may ganon, na may cash prize. Actually, may mga ganon po talaga ng games. Lalo na, meron yung mga games talaga na may makukuha talaga kayong mga cash prize pag naglalaro kayo ng ganitong games na ito. Pero take note po na matagal na process po yun. Kailangan mo maglaro pa po ng matagal na hours, matagal na minutes para makuha yung prize na yun. Or usually, yung mga ganitong pong application is marami po siyang ads. Whereas, yung mga advertisement po, no? Whereas, nababayaran po sila pag nanonood po tayo ng mga ads. And then of course, pag ganun po, parang binibigyan din po nila ng mga credits yung mga naglalaro sa panonood ng ads kasi parang yung sa portion ng ads na kinikita nila, binibigyan din nila yung mga players nila. May mga ganun po. Pero meron din po talaga yung mga scamming, lalo na pag maglalabas ka ng pera, yun po yung mga delikado po. And one take note din po na always download it po yung mga applications po natin sa mga officials na pinagda-downloadan ng apps. Like Google Play Store, meron po silang built-in security whereas they cannot upload any app if they detect some viruses. They cannot upload the application para sa public pag may nakita silang defect or magiging harm sa ating mga devices po. No? So, yun po yung take note natin na always download sa mga official apps, sa official na pagda-downloadan natin po ng mga apps. Yun lang po. Yes po. Please use the mic. Gamit niyo yung mic. Good afternoon, sir. I have here an example of a scam message. Pag nagkamali na napindot ko itong link na wala na bang paraan para babawi na nagkamali akong napindot ko itong link. May link na kasi nakalagay dito. Yes, Let me read you the message. From BDO, your 13,999 credit card points will expire today and be permanently forfeited. Redeem now to enjoy your rewards. And then meron next na HTTPS program. I have received the same messages but with different link. Yes, sir. If you already click the link po, no, basta hindi yung pa po nilalagay yung mga informations na hinihingi nila, okay pa po. Safe pa po kayo. So, basta hindi nyo pong i-input yung mga bank account number nyo, names, private informations, okay pa po kayo. Pero once na input nyo na po yung mga data na kailangan nila, yun, dapat na secure na natin agad yung account na
kailangan natin contact yung person, yung mga bank account natin na kailangan natin May pag-asa pa na hindi matuloy yung Yes po, pag-next stop po. yes po, may pag-asa naman po. Pero meron po kasi na, actually meron din po yung mga ganyang links po na parang pagka-click po ng link na yun, meron yung mga nakakuha rin sila ng mga details. Pero hindi lang po internally sa mga natin. Internal na details ng mga private informations natin. Yung mga lang po, mga names, ganun, mga numbers, yun po yung mga nakukuha nila. Pero yung mga ganun, yung mga bank account number natin, safe naman po. So, okay lang po. Pero once na naka-receive po kayo ganyan, ang maganda pong gawin is block and report the number. Meron po dun na 3 dots sa top right, no, na messages na yun, na pwede natin po i-block yung number and report din yung number na yun. So, para hindi na rin po siya makascam ng iba. So, yun na po. Okay, si ma'am naman. Yes. Okay, hello. Ano ba exactly ang spam? Kasi baka nami-misconstrue ko. What is a spam? Walang Is it a protector? Is it reporting? So what is a spam? O doon po sa spam message po, no? So, doon sa cellphone natin. That is actually protection po, no? Sa mga users po natin. Yung mga spam po kasi is yun yung mga unidentified or unverified numbers na nagme-message sa ating ating mga account number po, no? Na yung kumbaga yung mga nime-message lang natin usually, yun yung makikita natin doon sa inbox natin. Whereas doon sa spam, yun yung mga unknown numbers or unidentified numbers na hindi natin usually na counter, parang bigla lang i-text, bigla lang nag-message na ganyan, ganito. Yun yung, doon po siya napupunta sa spam. Actually, spam is protection to ourselves, sa mga users po. Thank you, sir. Si ma'am din po dito may tanong. Good afternoon po ulit. Hello po. Di ko alam kung itong tanong na to is bagay din dito kasi ang alam ko po, tayong mga seniors is minsan interesado doon sa Facebook ng mga ads, lalo na po pagdating sa mga gamot. Di po ba? Totoo ba yun na minsan si Dr. Willie Ong ang nagsasalita? Verify mo. Okay, mahaba yan. Dahil interesado ka, magandang gamot, mura daw. Pero pagdating doon, parang kailangan mong mag-order. Ang tanong ko, kasi sabi nila, example, 47 packs na lang daw ito. Parang yung order, kailangan umorder ka na kasi mauubos na, di po ba? Parang gusto mong mag-avail. Ngayon, tinawagan mo yung number. Nagtataka lang po ako, kung talagang konti na lang yan, bakit sila yung kulit ng kulit sa'yo na parang umorder ka? Tapos pagsasabihin kung isa lang ang bibilhin mo, mas mahal, pero kung marami kang bibilhin, mas mura, binibilang mo, iubos na yung 47. So, totoo ba yun? Tapos pag naka-order ka na, lalo na kung nagbayad ka na, hindi mo na mabalikan yung number na yun. Pag tawagan mo, wala na yun. Diba? So, saan maganda bumili ng online na gamot? Paano mo malalaman kung ano ang legit at saka hindi legit? Alam nyo rin po ba yan? Yan po. Ayun, actually, yung na-encounter nyo po is marketing strategy po ng company po na yun. Whereas, they will give you a sense of urgencies na ganito maraming bumibili ng products natin, ganito na lang yung products na natitira, kailangan mo na kumuha. So yun yung mga actually marketing strategy po yan. At saka yung nakita mo yung video, ingay po yun. So yun, it will be tackled naman po later on. Kung paano na yung mga artificial intelligence natin, kung paano nag-work on it. And to answer your questions po on how we will verify the shops, kung saan tayo pwedeng bumili, tingnan po natin yung mga testimonies. Kung yung mga testimonies, yung mga nagre-review, yung kung marami na po
at least we can verify it na maraming bumili, marami tayong kasama dyan. Makita naman natin sa reviews na okay siya. So, yun. So, safe naman tayo. And let's expect po na pag online po kasi, since di po natin nakikita na physical niya, so it might be na parang ito yung nasa picture, ganito siya. Tapos pagdating sa akin, hindi. So let's expect po na parang parang strategy nila para bumili po tayo. Kaya, ayun, let's be careful lang po talaga. Sige, sa katabi na lang ako maniwala. Hindi daw totoo yan. Fake talaga yun. Aba, fake po yung... Kasi kung i-review mo naman, Yes, syempre magaganda yung mga review. Baka kasamahan mo nila yun. Yes, po. Pero po, talagang interesado kami bumili ng gamot kasi talagang mura. Yes, Pero po. yun nga kung saan ba talaga yung legit na gamot na yun. Yes, po. Mayroon na bang nakabili na talagang totoo? Totoo talaga? Hindi ako mahilig. Sana po, mga bisita ng doktor para lang. Hindi. Lalo na yung iba na sinasabi na ilang years na ako gumagamit ng gamot na ganito, pero ito, effective ito. Gusto mo rin gumaya. Ay, kung may pera ka sister, bumili ka. Ano naman yan? Wala. Sharing na lang po yung nangyari sa experience ko. Meron din gumagamit, magbigay daw kayo ng 15,000, magiging 1 million kayo Ay, inahan. pera na lang. Peke po lahat yun. Gagamitin nila si BBM, si Atong kung sinong para maniwala tayo. Si Vito Soto, 15,000 magiging 1 million, sabi ng too good to be true. So meron lang akong tanong po, paano namin malalaman kung yung cellphone namin ay na-virus? Po, ang gusto namin itanong. At saka kung na-virus na po, saan kami magpasang lolo? May ospital. May ospital ng virus. Technician. Ay, IT. question po na. Mga ITs. Paalalaman nyo naman po na malalaman nyo po na virus yung cellphone nyo pag naglalag na ganyan, marami ng ads na lumalabas kahit wala kang may binubuo sa application. Yun yung mga actually usually na viruses na napupunta sa cellphones po natin. So, tapos, to prevent that, of course, meron naman po tayong mga digital shop dyan na physical na pwede nilang i-reformat yung phone natin, i-reboot, i-reset yung phone natin para matanggal yung yung virus na sa cellphone po natin. Meron naman po sa Maharlika, SM. sa SM, sa Yes po, meron naman po. Or dun sa mga anak niyo po, sigurado alam nila nila ang reset ng Graduated ng phones. IT. Or mga apo po. So, yeah. Okay, sino po po? Good afternoon po sa lahat. Meron po akong i-share sa inyo about investment po. Kasi nabiktima po yung kapatid ko na nag-work sa Hong Kong. Almost 2 million po yung in-invest niya. Pero talagang na-scam. Dahil sa pagkaka-scam niya, ay sinare niya sa amin at pilit namin siyang sinabihan na talagang hindi totoo. Hindi legit. Kasi nakikita naman yung profile ng investment na ito na copy-paste yung nakalagay na profile. Kaya pilit namin siyang pinagsasabihan pero pinipilit pa rin niya dahil maboka, maraming strategies yung mga scammer, mga investor. Tapos talagang nakaka-inganyo yung sinasabi nilang madoble yung in-invest niya na pera. Ngayon, ni-report na namin ito sa Meta, ni-report namin ito sa pan ng Facebook, ni-report na namin lahat pero wala ko silang magagawa. Ni-report din namin sa pulis. Wala rin silang magagawa. Kaya ang sinabi na lang na
makalimutan na lang niya. Kaya mag-ingat po tayo in times of loneliness, in times of greediness, in times of over enjoyment sa ating mga buhay at saka yung mga piling mga pinakasama natin, mga friends na newly nakilala o kaya yung mga matagal na maboka, especially yung mga investment na sinasabi nila, tapos hindi po tayo marunong kumilatis sa tunay at hindi legit na mga investor sa Facebook, sa ating yung mga gadgets. Salamat at yung anak ko po graduated ng UC, nandun na sa Canada, tapos siya ng IT, kaya marunong siya nung umuwi itong week na ito, July 1st to 18, talagang ginawa niya ng paraan yung mga cellphone namin, yung mga laptop namin, mga computer namin para hindi ma-virus at hindi mapasok na mga scammer. Kaya kailangan na maging matalino rin tayo ng mga senior at pilit na magpasalamat tayo dahil meron po tayong mga seminars na ganito, mga trainings na ganito kasi karamihan po sa atin na mga senior ay hindi po marunong gumamit. Hindi po marunong magkilatis ng legit at hindi legit. Kaya kailangan na mag-check po tayo, maging marunong po tayo sa mga digital. Salamat po sa inyo. Thank you po sa Good afternoon po. Kasi marami ang nai-scam. So baka matulungan niyo naman kami paano ba i-set mga cellphones natin para at least maiwasan. Like sabi niyo na sa message, sa messenger, baka may mga settings na pwede natin gawin sa cellphone para umiwas, para meron bang yung at least sasabihin niya na iba, meron yun, parang alam niyo yun, pero hindi namin alam na yun. Okay? To answer that po, for now po kasi is parang wala pa pong ganong technology na-develop po. Pero although din-develop naman na nila, pero yun po kasi is we should, tayo na yung mag-identify sa sarili natin kung totoo ito yun. We need to investigate na. Kailangan natin talaga maging matalino sa mga bagay na paggamit ng pera natin. Lalo na pera po yan. Kailangan natin maging sigurado. No? So, kung totoo pa ito, kailangan po natin muna na 100% for sure po tayo. So, kailangan po mag-investigate tayo dito. Kasi pera na po natin yung pinag-usapan po natin dito. So, of course, kailangan natin na protektahan din yung mga digital self natin sa parang pagpoprotekta natin ng ating sarili dito sa physical. So, ganun po siya. So, yun, maging mapanood check out. Yes. Sige. Good afternoon, fellow seniors and mga young ones. Additional lang binanggit mo kanina, yung gaming app. Di ba ngayon, may uso ngayon na yung mga short stories? Yes. Na pinahumilingan ng mga senior ngayon. Kasi sabi, habang nanonood ka, iba-iba, maraming pinapanood, lalo kang nagkakayuhan, cash na ibigay sa'yo. Tubig ko matuwa. Actually, na ganyan din si Papa ko. Na-understand niya na pag gano'n yung magkakaroon ka ng cash prize. Pero until din, hanggang ngayon, wala pa rin siya nakakuha. So, may mga apps na ganyan po talaga na nabibigay. Pero small amount lang. Not like a big price naman. Pero kung
mga ganyan po kasi talagang aware lang po talaga makakuha ng ganyan. At kasi nung nagbibigay ng pera po ng malaki. So, ayun, parang merong mga legit, pero yung mga hindi. Basta ang importante po, hindi po tayo naglalabas ng cash. Yun ang pinaka-importante. Sige. It was regarding the GCash, yung sinasabi ko kanina, di ba? Sabi dito, question and answer. Sa GCash, hindi lahat na meron. Yung mga seniors natin, ayaw nila mag-GCash. Alright? But those who have GCash, meron pong, may mga gumagamit din po ng scam dyan. Okay? So, huwag po tayong magbibigay ng any information. As you have said there, OTP is kept for yourself lang. Kaya hindi pwede, kahit nga ako, kahit na, imagine when you pay, okay? Pay cash or GCash, sasabihin no? Tapos sasabihin mo, GCash, and then share your OTP. Paano ngayon yan? How would you prevent yourself na hindi may next na transaction after that? Mape-prevent ko lang po yun. Like I said po, pag official, yung mga nangihingi lang naman po ng OTP mostly, yung GCash lang mismo. Yung GCash lang po yung manghihingi ng OTP. Parang yung GCash, yung usually nila nagte-text po sa inyo ng OTP na nagme-message po sa inyo. Yun po yun. So, yun na po, tignan nyo lang po kung ano yung website na pinagkunan nyo, kung safe po ba, o yung application na ginagamit nyo, safe po ba, or dun sa official na pinagda-downloadan po yung ginamit nyo. Ganito yun, Iho. Okay? If sa PRC, ang tanong, cash po ba o GCash? Pero kung wala kayong cash, GCash mo. Yes. But I still have doubt. Kasi ayoko, yung OTP, di ba? Lalabas ang OTP. Mga OTP nyo, gagano din Yes, ba? So, mag-secure ka na lang ng cash para walang lalabas doon sa yung GCash. I think this is safe naman po. Pag nagbabayad ka ng online transaction na kunyari wala kayong cash. Lalo na parang person-to-person transactions lang naman po. So kunyari mag-send ka ng GP sa kanya, so need mo ng OTP. Pero yung OTP naman po kasi yun, mag-send mo yun sa number nyo, at kayo din po mismo yung mag-tatay. Hindi nyo naman po ibibigay sa person na yun. So I think safe naman po na magkaroon ng transactions na ganyan. So again po, using technologies po, hindi po kami natatakot dito. Ang ganda lang po namin dinidiscuss on how we prevent ourselves na para ma-scam. At gamitin ang ating technology wisely. So, yes. Ganito kasi, the problem with us seniors, we know less of technology. Not like our younger mga generations. Tayo yung una nakakita ng computer, pero tayo yung last nakalam kung paano gumamit ng computer at saka phone. My son, because of my excitement to use a phone, lahat na lang ginagalaw ko. Because of my excitement to use a computer din, lahat na lang ginagalaw ko. Nakikita ko na bagay. Ngayon, the only thing we could do is, pag may tumawag na hindi yung number, na hindi yung makilala, huwag yung sabihin. Tignan niyo muna kung nag-text siya na, ma'am, ako po si ganito, could I call you? Hindi yung tumatawag na lang, minsan, sinasagot agad natin. Pag sinasagot natin, makukuha agad yung phone number natin. That's one. So minsan, nakukuha na rin nila yung ating, pag nakuha mo yung phone number mo, pupunta agad sila minsan sa mga smart, so they come to know already yung mga kung ano yung kanila and everything like that. Sa Messenger naman, sa Facebook naman, maraming mga friend request, hindi naman yung kilala. Huwag kita i-friend kung hindi yung kakilala. Kasi, pwede silang mag-friend request sa inyo by just looking at your profile sa Facebook. These are the warning signs. Sa Messenger naman, okay na tayo sa Messenger, huwag na masyado tayo mag-Facebook. Kasi ang Facebook, napaka-open niya. At least mas protected tayo sa Messenger. Okay. I think because yung friends natin, nandun na sa Messenger, okay
na hindi mo kakilala, lumalabas yung profiles nila. So, let's not get too excited. Dapat, pag hinawakan natin ang phone natin, we have to be responsible. Because that is the doorway to scammers. Hindi yung minsan nga, may pumapasok sa mga phone na gano'n, ugat ka na lang, bakit nakapasok ang mga ito? You see, meaning na virus na yung phone natin. Because meron tayong accept. Na gano'n, yun lang naman. And after this, sana Ma'am Vivian, hindi lang how to prevent scammers, but they teach us also how to go more on how we use our computers, like going to ChatGPT, to Canvas, something that we could also Cellphone. use as president of the seniors. Kasi yung gano'n tayo ng report, to make it also easier for us to do the work through technology. Thank you po. Mag-enroll ka sa user. Maraming salamat po. Thank you, Ma'am Des, for your observations at saka yung mga experiences. Actually po, I was just hoping that the one whom they invited from the DICT, nandito na po ba? Who is supposed to give also, ay papunta pa lang daw siya. Kasi I was thinking, although we already had an parang initial talks with the ICT to give us also a training. This time, yung naka-hands-on tayo. Yes. Ganon, no? And I think that is what was expected kanina. Actually, yung mga doon nasa registration kanina, yun ang sinasabi nila. Nasa na yung computers, ganyan. Initially rin kasi, nung nag-uusap kami dito sa mga students, yun ang sinabi nila. So, they were even telling me na meron daw yatang isang yung sa UC, yan na yung nandun ang mga maraming mga computers na gano'n na baka pwede natin gamitin, gano'n. So, gano'n din, I was also expecting. However, since, instead na yung mga hands-on tayo sa mga computers na nandito ngayon, but, naman po, very educational naman po yung mga, Sinishare. binibigyan mga lectures nitong ating magigiting na taga-Teresa. However, wag po kayong mag-alala kasi probably by next week kukulitin ko nga po yung DICT. Kasi lagi ako nagsasabi na, sige na Mr. DICT, pagbigyan niya naman kami. Kasi meron na po nakapag-training na mga iba. And syempre, I for one, naingit din ako kasi I wasn't able to undergo the training. Kailangan ko rin. Buti na lang at yung mga kasamahan ko sa Oscar, talagang mategi-tegi sila. At one call lang sige, ayan, dyan sila, naka-expire sila. Kaya nandito silang lahat. Sila po yung mga matitegi. And of course, gusto ko rin din naman na makapag-hands-on din ako. So, hindi lang po kayo ang nagnanais na sana pag-hands-on tayo sa training. And maybe next week, pwede na po kami ulit bumisita sa DICT at kukulitin natin. At saka pag tumating po yung si speaker natin, talagang hindi po kami maghihiwalay hanggang hindi ko pa siya mapapangon. Okay? So, don't worry po. Talaga po, those are one of the projects na iniisip po ng Oscar. So, thank you, Ma'am Des. I-remind mo na that is also in my mind. And also, I just like to share also, although this is not really part of the SCAN na sinasabi na nilecture sa atin. Pero dun po sa office po natin, marami pong nagpupunta doon at marami pong tinatanong. This time, mga fake news naman. Fake news. Diba? Tapos lalong-lalo na yung mga benefits natin, yung universal pension, yung mga ganyan. Tapos ano po ba yung mga marireceive pa natin. Pero nakita namin po sa Facebook, nakita po namin sa YouTube, nakita po namin sa ganyan. Please, katulad ng sinabi nila, verify first. Kasi ako rin, pagka meron akong nakikita doon, bine-verify ko totoo ba ito. Kasi syempre, very concerned tayo. Para naman, kung sakaling nandiyan na talaga yung universal pension na hinihintay natin ng pagkatagal-tagal na, kung talagang nandiyan po, kami na po ang first na mag-a-announce na
universal pension. Pero as of now, ang gusto ko lang pong sabihin sa inyo na wala pa po. So kung meron po kayong nakikita doon sa Facebook na, oh, meron na yung ating universal pension, huwag mo muna po tayong maniwala. So, ano rin po, OSCA, NCSC, CSWDO, ito po yung mga right, mga agencies na pwede po pwede kayo mag-verify. At sila yung magsasabi kung totoo man o hindi. Kasi even if fake news ito, baka mamaya it would lead also just the same to scam. Kasi baka halimbawa sasabihin natin na, oh, andyan na yung one. Sige na, pahirapan muna ako, friend. Pero andyan naman na yung universal pension. Ibibigay ko sa iyo yung matitanggap ko na universal pension. Eh, siyempre, wala pa naman talaga. Ano yun? Dinakangan na tayo. Gano'n. So, pati naman po yun, yung mga fake news, please, be very, very careful po. At mag-verify din po kayo. Pero siyempre, walang reporting naman. Pero number one, you verify from the right agency. Huwag lang yung labor ko, yung kasama ko, ganyan. Ay, oo nga, totoo nga, nabasa ko rin. Parehas na kayo. O diba? Go to the right agency. Okay? Okay, maraming salamat. Meron po ba tayong mga follow-up questions? Okay. Lala. Napag-match pa. Sorry, hindi ko na po related itong tatanungin ko, no? Kasi about Wi-Fi. Safe ba yung Wi-Fi? Kunwari na sa ibang place kami, na i-connect namin yung cellphone namin or gadget. Kasi, ano ko ng sanilo ko na mamawag kang basta-basta mag-connect ng Wi-Fi. Kasi pwede ka rin maanohan dyan. Maging source ng mas scam ka niyan, sabi sa akin. Yun lang po. Safe siya. Mga ganyan po na basta-basta po lalo sa mga public wifi. Meron po talaga yung mga hacker dyan na pwedeng makuha ng mga information niya. Kaya as long as possible, gamitin po natin yung mga private wifi po natin sa mga bahay or sa liling data. Yun po yung sinasabi ko na sa inyo na at least na maging safe lang po tayo. Na huwag basta-basta kumonek kung saan-saan. Okay. Kahit makishare ka ng wifi, hindi naman makakaya. Sir, may question lang po clarify dito. Sabi po ni ma'am, meron nagte-text po sa kanya ng 3733 yung number. Tapos may sabi dito na utang serve 10. Tapos para bayadan ng utang na go, bumili na ng 12 pesos loan. Like, confirm. Scam yan. Scam yan. Scam. Tapos sinasabi din dito na kung di pa bayad by June 6, kukonektahin na yung 1,200 mula sa susunod na promo daw. Bago makina. Tapos wala daw siyang dinownload na app. Hindi, minsan yung glow. Na-overuse ka. Binabawas. Binabawas sa yung sa glow. Minsan na-overuse ka, pag nag-load ka, babawas doon. Babawas. Na-overuse it, pagtawag mo, kulang yung yung Actually, ito po. May question po ako. Meron po kayong counter na load balance po kayo? yun, load balance. Minsan po kasi yung mga ganyan. Globe. Yung mga load balance. Especially yung globe. Yun, sinisingil po tayo. So of course kasi, yun nga, pumutang tayo sa kanila ng clearances para mag-text po tayo. So ganun po siya. Load balance. It's their official number naman po. Maybe baka napindot lang po na nagkaroon kayo. May napindot po kayo na mag-load balance gano'n or something. Pero kung ganyan po na nagsisingil ng malaking amount, I think you can ignore naman po. Hindi naman nila directly na sisingil na, hindi naman directly nila makukuha sa mga
you can ignore naman po. Yes, sir. Oh, yeah. Ito yung pinaka ko. Magandang way na huwag na lang po umutang. Online. Lalo na online. Online utang. Yes. Dahil malaki yung mga interest ng mga. Good afternoon again, sir. Yes, sir. This is regarding Wi-Fi connection. Paano malalaman na is there a possibility to know if the Wi-Fi, the free Wi-Fi that you are getting is virus free or I think yung mga... nakaka-affect I think yung mga... Safe naman, lalo na safe. mga DICT free Wi-Fi. Lalo na yung mga DICT free Wi-Fi ko. Sa I think SM. insecure yung mga security na Secured sa mga naman. kapag. Connect ng Wi-Fi. Yeah, I understand some Wi-Fi's have the passwords. Yes. Secured yun. Yes. Pero ibig sabihin, nasa public place ka. Safe And naman. free Wi-Fi's being offered. Yes, po. And is there a possibility na Madetect po. may virus infected yung Hindi. pumunta? And how to distinguish it? Actually, depende po yun sa management kung paano nila handle yung networking nila. Ay, lalo na kung may mga VPNs po sila. Lalo na kung sila CSN. connect mo na sa VPN nila or sa private connection. Yun yung mga very safe po na pagkalikan. Pero if you access lang na ganyan lang, simple lang. I think marami po kasi pwede rin mag-access dun sa Wi-Fi na yun. Which is, pag nag-connect yung mga iba't ibang uring tao, lalo na yung mga magaling sa technology, yun, doon sila doon nila makukuha yung information po natin. Sure. Yeah, sure. Hindi pa rin safe. Pagka Safe. pumunta ka sa public free Safe. Wi-Fi. Yes, Yes, meron yata ginano ng DICT ng mga free Wi-Fi sa 5G. I think sa DICT naman po, secure naman po yung mga network po nila. Since yung DICT po, yun po yung fortin po nila. I think before they release their public Wi-Fi, I think they verify it muna. And I think they put some protection po sa pagkakaroon po. Ayun. Okay, thank you. Pinaka-last na question na po from Thank you so much. Ito po, regarding Wi-Fi pa rin. You have a Wi-Fi connection, okay? How would we determine or how would we check na hindi na sasabotage ang ating connection? Okay? There are things like those may Wi-Fi ang kapitbahay mo, tapos na, pwede ka I know there are lots of people who can do that. Yung kunwari, yung nasasabi na, hindi ko alam kung meron na pala nakikipante sa yung Wi-Fi. How would we know that? And how can we prevent? Thank you. Actually, kung may mga anak po kayo na magaling sa technology, so pag yung mga Wi-Fi nyo, meron pa yung mga Wi-Fi admin, so yung nakakapalig po. Tapos dun sa Wi-Fi admin na yun po, makikita nyo po kung sino mga nakapalig. So you can block it kasi yung device na yun. So ganun po siya. So, Panibagong yes po. number, So password. available po siya, pwede po siya magkaroon safe. And basta may proper kayo. May mga nagpa-manage po ng Wi-Fi niya sa bahay. PLDT, Converge. Yes. Follow up lang dun sa Wi-Fi niya. Sige. Pag sabi, kung mo lang tipid yung meron, change password po ang Change doon. password. Yes. Change password. Change password. Safe Ang yun. tanong naman is there a possibility that they hack our Wi-Fi? May possibility na nagpa-hack sila and they can at least na monitor nila yung mga ginagawa namin. Okay, kwa Is Wi-Fi there mo a talaga. possibility and how could we avoid that if there is? Yung mga ganyan po, there actually there's a possibility din po talaga na, pero very rare lang po yung mga instance na gano'n. Siguro yung mga gano'ng maggagawa ng balak, siguro yung mga kailangan talaga ng information sa inyo. So, at actually, how we protect ourselves naman, kailangan po talaga natin na meron yung mga network admin or sa mga anak po natin na madali lang ang access yung mga gano'n para magkaroon po ng Wi-Fi admin, gano'n, para pwede nyo lang gamitin na para mag-specific lang kung sino co-connect, ganyan, kasi kung anong device, yung IP na co-connect sa mga Wi-Fi po natin.
somebody chooses your Wi-Fi. Yes. Somebody knows what you are. Yes po. So, nakaramdaman doon. Um, The happy situation. Yes po. Yun nga po. Yun nga po, yung mga hacking situation na po yun, yun nga po sinasabi ko, pagkas may gusto po nila information sa inyo, I think that is very critical po kasi yun, na parang, ba't ba nila gagawin yun kung wala silang masamang intention sa inyo, gano'n. So, pero para to answer that po, no, may chance po talaga na ma-hack yung mga Wi-Fi po natin, na madali nilang makunin and gain our private information po, no. Pero like I said po, no, na pwede po natin i-manage yun through yung Wi-Fi admin po na pinaprovide ng PLDT. Actually, yung pwede kayo humingi ng request sa kanila para ma-protect po yung Wi-Fi natin. Yeah, QR code. Share daw. Yes po. Ay, di ba? Kanto yun. Ibang, hindi na po nila na-access yung Wi-Fi nila. Kasi malayo po yun. May yung Wi-Fi po kasi, Wi-Fi po natin is mga ranges po yan. So kung ano yung sakot lang ng ranges ng Wi-Fi natin, yun lang yung makakonnect po ng Wi-Fi natin. Yes. May specific ranges po yung mga Wi-Fi natin. Kapit bahay mo. Your account was just San Fernando La Union. Yes, so, yun po yun po yung VPN po. Para, kumbaga, pag nag-connect po kayo sa isang lugar, and then yung PC na ginamit nyo, naka-VPN, or yung mga Wi-Fi nila, naka-VPN po, so, mapupunta siya sa ibang location. Actually, security purposes naman po yun. As long as you know po na ginamit nyo this timeline, I think you're very safe naman po. Yan, grabe. Ang dami ko natutunan sa first Q&A portion natin. Kaya naman maraming